Ayun, mga kabiyahe, andito nga po si Sir Joben. Ito po ang may-ari nitong unit na ito. So sinabi ko po sa inyo kanina na tatlo ang ating tatanungin sa kanya. Yung performance, yung maintenance, at yung fuel consumption. Dahil nakita naman po natin na ang unit ay talagang maganda pa. Hindi mo masasabi na pag Rosie daw ay sorry na dahil wala daw piyesa. So ito, isang buhay na patunay si Sir Joben. Good morning mga kabiyahe. Meron tayong ipapakita sa inyo ngayon na isang unit ni Rosie, which is ito yung Rosie Passion 125. So mga kabiyahe, ito nga ang ating ipiplex ngayon sa araw na ito. Sa mga nagsasabi po dyan na mga ating mga viewers o ating mga manonood o commenters na ang Rosie po ay mahinang klase. Anyway mga kabiyahe, ako nga pala ay ganito ang ating postura dahil kagagaling ko lang mag-gym. Tayo po ay panandalian lamang magre-review sa unit na ito dahil ang may-ari nga po nito ay may lakad pa. So anyway, balik tayo sa ating topic. Ito nga po si Passion 125. Ayan, kung makikita po natin ng personal ito ay napaka-okay pa ng unit niya. Ito po ay matagal na rin na unit na ito ayon po sa may-ari at mamaya po ipapakita natin yung owner nito. Umaabot na po ito ng more or less 3 to 4 years. Ayan, ito po yung unit niya. Makikita natin yung unit na napaka-fresh pa po niya. Ayan. Ito po yung kanyang gulong at stock pa po yung mga ginagamit niya. Pati yung kanyang muffler, yung kanyang pairings. Ayan. Ito yung sa harapan niya, yung telescopic fork. Ayan, intact pa po yan. Itong gasgas na ito, so ano lang po yan. Minimal lang po yan sa mga second hand na motor dahil pagka ginamit po natin yan ay hindi maiwasan na natutumba. Balik na tayo sa topic. Ang point ko lang po dito ay yung mahabang paggamit din sa kanya. Hindi lang po ito yung sinasabi ng mga ating nanonood na pagka Rosie daw po ay hindi tumatagal. So ito po isang patunay na ang Rosie po ay tumatagal din naman dahil ito nga pong unit na ito ay halos magpo 4 years na. So tatawagin po natin mga kabiyahe o ating iistorbohin muna yung owner nito para malaman natin. Tatanungin natin kung okay ba ang maintenance nito, fuel consumption, at syempre yung kanyang performance. So yun po yung tatlong itatanong natin sa may-ari para po sa awareness na rin po ninyo. So tara, let's go. Punta natin yung may-ari. So yun, tatanungin nga natin yung unang tanong. Sir, about sa performance sir, ano bang masasabi natin dito sa unit ninyo? Hindi naman po mahirap hanapan pisa po yung Rosie. So mga kabiyahe, sabi ni Sir Joben ay hindi mahirap hanapan ng pyesa. So mismong yung may-ari na po ang nagsasabi. So shout out sa lahat ng mga nanonood dyan, lalo na po sa iyo. Shout out po. At ang ikalawang tanong natin mga kabiyahe, yung maintenance, hindi ba matakaw sa maintenance yung Rosie? Hindi naman masyado po. Sa halos 4 na taon mong paggamit dito, gaano kadalas, so sabihin na natin gaano kadalas nasisira? Mga 3 buwan. Ayun. So mga kabiyahe, ayon kay Sir Joben, mga 3 buwan ang bago humingi ng maintenance. So yung 3 buwan na yon, parang yung kagaya lang din ng mga motor ng mga nasa Big 4. Ayan, dahil yung 3 buwan na yon, sumasakto lang dahil tayo nga po ay nagme-maintenance talaga ng change oil o yung mga cable natin, yung lubricant. Ayan, so itong Rosie na ito ay ganun din. Ayan, iyan po si Rosie Passion. At ang ikatlong tanong natin mga kabiyahe, yung fuel consumption, kung ito ba ay matakaw sa gas. Sir, yung gas nito sir? Hindi naman masyado po matakaw yan. Yung sa pang-araw-araw yung gamit nito, mga ilang kilometro ang tinatakbo nito sa araw-araw na ginagamit nyo sa inyong trabaho? Hanggang dito lang sa kamay. So dito lang. Dito. So yun mga kabiyahe, dito lang, pero nakita nyo naman ang unit na sariwang-sariwa pa. Halos 4 na taon na yan, may 4 na taon na yan, may 3 taon. So mag-4 na taon yan mga kabiyahe. Hindi na masama sa isang Rosie motorcycle na ganyan kasariwa, puro stock yan mga kabiyahe. Kung mapapansin ninyo, yung mags, yung mag wheel niya, ayan, harap likod, stock po yan. Di ba, sir, stock po lahat yan? Stock lahat. Ayun, puro stock yan.
So yun, sir, maraming salamat at napaunlakan yung akong interviewin kayo at naipahiram nyo yung inyong unit para ma-flex natin sa mga kabiyahe natin para sa kaalaman nila. Maraming salamat, sir. So yun mga kabiyahe, sana nagustuhan ninyo yung informasyon ng mismong may-ari ng unit na ito at ayon din sa kaalaman ninyo dahil nga po si Rosie ay naglalabas ng mga gandang unit ngayon. Magbibigay din po tayo ng informasyon doon sa mga bagong ilalabas ni Rosie, which is ito muna ngayon, si Rosie Passion 125. Ayan, napaka-presko. At ikutan natin dito sa may kabilang pairings. Stock po lahat yan. Yung kanyang disc brake, yung piston caliper niya, ayan. Stock rin po yan. At meron din po siyang kick starter. Puro stock yan mga kabiyahe. At ipapakita rin natin mga kabiyahe yung brand new niyan. Andito nga po siya. Ito, matte red. Ito yung ipapakita nating brand new dahil meron tayong review mga kabiyahe na second hand na ang nabanggit natin doon na hindi 4K Rosie ay sorry. So ayan mga kabiyahe, ito ang kanyang presyo. Ang cash lang nito mga kabiyahe ay nasa 50,000 pesos. Ayan. Kung kayo po ay gustong kumuha nito o naghahanap ng ganitong unit, marami po nito dito sa Rosie San Nicolas 3, Bacoor, Cavite. So ito yung second hand at ito yung ginawa nating model para maipakita sa inyo kung gaano ba katagal si Rosie. At sinisigurado ko mga kabiyahe, ito ay tatagal pa talaga dahil napakasariwa ng kanyang unit. So ipapakita natin yung performance ng mga ilaw. So ito mga kabiyahe, hindi ko ito kakatin. Kung ano yung makikita natin dito sa ilaw na ito, yun ang malalaman ninyo. Kung busted yung sa panel board niya, busted yung sa headlight niya, busted yung kanyang tail light or signal light, makikita nyo. So ating i-activate. So yung nakita natin dito, yung kanyang electric starter, busted na siya mga kabiyahe. Kaya ginamitan na lang natin ng, dito tayo sa kabila, ginamitan na lang natin ng kick starter. Ayan, dahil busted na yung kanyang electric starter. So yun mga kabiyahe, yung una natin nakita, mayroon siyang isang busted na yung electric starter nga. So lapit tayo dito, pakita natin yung panel board. Ayan, naka-sport panel board tayo dito at naka-analog. Tingnan natin kung gumagana pa yung mga turn signal niya. Ayan, gumagana. Pati dito sa kabila, gumagana yan. Yung sa kanan, gumagana rin. Pati dito sa kanyang panel board. At may ilaw din yung kanyang speedometer, odometer, at saka may fuel gauge din siya mga kabiyahe. At may naka-emboss na Rosie. Pagka ilaw tayo, ayan, makikita nyo mga kabiyahe sa unahan, ayan, may ilaw. Ayan, naka low beam yan. Ito naman yung high beam. At naka LED na rin pala yan mga kabiyahe. Ayan. At tingnan natin yung kung gumagana rin yung kanyang indicator dito sa high beam sa kanyang board panel. Ayan, gumagana mga kabiyahe yung kanyang indicator sa high beam. So dito masyado nang malabo. Ayan, gumagana pa rin yung kanyang park light pero sobrang hina na kasi ano na nga nang nakatapat tayo masyado sa araw at saka masyadong naka-blur na yung kulay pula niya, yung park. Dapat palitan ng bulb. So tingnan naman natin yung ilaw sa likuran o yung taillight. Yan yung performance ng kanyang taillight na may pa letter X. Pagka naka-park light siya, ganyan ang kanyang appearance. Tingnan natin sa pag nag-brake tayo. So ayan, nagana yung kanyang stoplight. At dito sa baba, naka-LED rin yan. Yun yung stoplight niya. So ito yung pinaka-park light niya na letter X. At syempre ito, may ilaw yan mga kabiyahe, para sa ating license plate. Signal light, ayan. LED rin yan mga kabiyahe, kabilaan yan. So yun mga kabiyahe, sana nagustuhan nyo yung ating panandaliang review dito kay
Rusi Passion 125. At ito nga po, inuulit ko, isang buhay na patunay na ang Rusi ay hindi po basta-basta rin na motor. Nakagaya po ng mga sinasabi na pagka Rusi, sorry. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa biyahe ni Frank at tayo po ay nakaabot na rin ng 3,000 subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa iyo po nanonood at sa lahat ng pumapasok sa ating mumunting channel. Kita-kits muli tayo, biyahe ni Frank. God bless.